Okay, so hello and welcome sa grade 9 grade 9 science class. Today review tayo and let's talk about kinematics. So two parts itong video. Una para sa kinematics na magkabukod na horizontal and vertical, and sa pangalawa ay yung magkasama na projectile. Okay? So when we say kinematics, this is how we explain objects that are moving. We have vertical and then horizontal and a combination of both. So minsan sa mga vertical, ayan yung mga yung sa mga horizontal ginagamit natin minsan yung mga moving objects such as cars, yan, bikes and motorbikes and so on. Meron din tayong projectile such as or a combination such as yung bullets, ganyan, at saka yung sports and then sa mga rides or roller coasters. Okay? So, para dun sa mga formula, katulad nung nabanggit ko sa inyo dati, horizontal motion, meron tayong dalawang formula na galing sa Newton's law of motion, ito at saka ito. Tapos meron tayong apat na formula na dinerive galing dito sa dalawa na to. Okay? So, kung titignan natin, itong mga formula na to, itong unang dalawa, basic na yan, alam na natin yan sa mga previous lessons. Tapos, itong apat, ito ay derivation ng dalawang formula na pwede nating gamitin sa iba't ibang paraan. Say for example, dito sa pangatlong formula na to, makikita natin na nawawala yung distance, okay? Wala yung distance, or dito, ang tawag natin sa distance ay delta x, or yung delta x is yung horizontal displacement, okay? So, kung gaano siya kalayo yung minove niya horizontally. Tapos, so ito, wala siyang delta x, di ba? Dito naman, sa pangalawang formula, wala siyang acceleration. So, kapag sa mga given, walang acceleration, ito yung gagamitin natin. Dito sa pangatlo, wala naman siya ngayon na final velocity. Sa pang-apat, dito naman, wala siyang time. Okay? So, kahit ano dito sa apat na to, pagka binigyan kayo ng problem dito sa apat na to, ay pipili lang kayo kung ano yung kailangan yung gamitin. So, say for example, meron kayong horizontal motion. Horizontal. Ayan, horizontal motion. Diba? Say for example, it's a moving vehicle. Ganyan. We have a moving car na nagsimula dyan at saka dyan. Okay, nagsimula dito. So, ito yung start point natin. Ito yung end point. Yung kanilang distance na na-travel, yon ay tinatawag natin na delta x or displacement. So, in this case, ito ay tinatawag natin na horizontal displacement kasi pahiga lang siya, di ba? Kapag naman patayo, ang tawag natin doon ay vertical displacement, okay? So, yung bilis niya sa simula, its velocity from its starting point, ang tawag natin doon ay initial velocity. Yung velocity naman sa dulo, yun ay yung kanyang final velocity. And the time that it took, kung gaano siya katagal from point A to point B, kung gaano siya katagal, yun ay yun ngayon, yung ating time. Okay? So, nagigets yan. Tapos, ito importante to. Lahat ng mga problem minsan or karamihan sa mga problem, hindi nila ini-indicate itong initial velocity. Minsan ang nilalagay nila ay nagsisimula yung isang bagay from rest. So tatandaan nyo lagi na kapag sinabi na ang isang bagay ay rest, ibig sabihin nakahinto siya. So ang kanyang initial velocity ay equivalent sa 0 meters per second. Nakahinto siya. Okay? So, yan. So, meron tayong initial velocity, final time displacement, and acceleration. Okay? Acceleration ay yung kanyang change in velocity. So, kapag walang change in velocity, so halimbawa, kapag equal si initial velocity at saka si final velocity ay equal, ang acceleration natin ay 0. Ibig sabihin kasi,
hindi nagbago yung kanyang velocity from point A to point B. From start to finish, hindi siya nagbago. Pero kung nagbago yung velocity niya, say for example, sa initial velocity niya ay nagsimula siya ng rest, 0. Tapos pagdating niya ng final velocity, meron siyang 10 meters per second. Ibig sabihin, meron siyang acceleration. Okay? So, yan. Try natin. Burahin muna natin itong lahat. Burahin natin yan. Tapos, try natin ng may problem. Okay? So, say for example, meron tayong problem dito that a car accelerates uniformly from 18.5 meters per second to 46.1 meters per second in 2.47 seconds. Determine the acceleration of the car and distance travel. So, una, hanapin natin what is being asked. Diba? So, ang hinahanap sa atin ay determine the acceleration. So, una hinahanap sa atin ay acceleration. So, yon A. At saka, yung pangalawa ay yung distance traveled. So, hinahanap natin si delta x. Okay? So, yan. Ngayon, ang mga given naman natin, after looking for what is being asked, hanapin nyo lagi yung given. Okay? So, ang given natin ay meron tayong car accelerates uniformly from 18.5 meters per second. So, galing dito sa keyword na to na from, ito, or malalaman natin na ito yung kanyang initial velocity, which is 18.5 meters per second. Okay? Diyan siya nagsimula. To 46.1 meters per second. Ito ngayon yung ating final velocity. Okay? So, 46.1 meters per second. And then, last na given ay meron tayong 2.47 seconds. So, ito ngayon, obviously, is our time. Okay? So, 2.47 seconds. Okay? So, lagi nyong tatandaan na ang mga velocity ay distance over time. Kapag ka naman time lang, syempre, time lang yan in seconds. Okay? So, velocity, meron tayong distance na in meters or yung haba, and then time, kung gaano katagal or kung gaano kabilis yung nangyari or yung kanyang or kung ano tawag dito, gaano kabilis or gaano katagal yung kinukuha niya para makapag-travel ng ganitong distance. Okay? So, yan. Now, subukan natin i-solve. Diba? Una, hinahanap natin is acceleration. Meron tayong initial velocity, final velocity, and time. So, ang pinakamadaling gamitin natin dito is ito, equation 2. Kasi para siya talaga sa acceleration. Meron tayong final velocity, initial velocity, and meron tayong time. Okay? So, gamitin natin lahat yan. Meron tayong, or hinahanap natin si acceleration, which is VF, ito, final velocity, na ito. Meron tayong 46.1 meters per second minus initial velocity natin, ito, nakalagay sa formula, initial velocity na 18.5 meters per second divided by kung gaano siya katagal na nag-travel. So, meron tayong time na 2.47 seconds. Okay? So, yan. Ngayon, pag ma-minusin muna natin tong nasa taas, unahin natin i-minus tong nasa taas, and then i-divide natin itong i-divide natin sila sa time na nandito sa baba. So, try natin na i-calculate. Okay? So, meron tayong 46.1 divided by
18.5. Sorry, hindi siya divide pala. 46.1 minus 18.5. Lagyan natin ng parenthesis para mas kuha. 46.1, 18.5 divided by 2.47 seconds. So, makakakuha tayo ng sagot dyan na 11.17 meters per second square. Okay? So, lagi niyong tatandaan na yung acceleration natin or yung unit ng acceleration natin is laging distance over time over time. Okay? So, as for a uniform acceleration, katulad niyan, meron siyang meters per second per second. Ang ibig sabihin niyan, say for example, meron tayong 1 meter per second per second. Sa concept ng acceleration, since nagbabago yung kanyang velocity or kung gaano siya kabilis. For example, ang rate niya ay 1 meters per second per second. Ibig sabihin, kada isang segundo, nadadagdagan ng 1 meter per second yung kanyang bilis or yung kanyang velocity. Okay? So, say for example, ay meron tayong or nagsimula tayo sa 5 meters per second. Kung meron siyang acceleration na 1 meters per second, after 5 seconds, yung velocity niya from 5 meters per second, after 5 seconds ay magiging 10 meters per second. Ibig sabihin, kada isang segundo nadadagdagan ng 1 meter per second yung kanyang velocity. Okay? So, sana nagigets yan. Purahin muna natin to. Okay? So, aside from that, itong unit na to, 'di ba kanina is ang gamit natin or ang sinabi ko ay meters per second. Since dalawang beses tayong nag-divide sa seconds or ng time, pwede natin siyang i-express as meters per second square. So that's why meron tayong ganitong klaseng unit for acceleration. So yan, na-determine na natin yung acceleration niya as 11.17 meters per second. As for the second question na hinahanap niya is yung distance travel, meron tayong nahanap natin is distance traveled, meron tayong acceleration, initial velocity, final velocity, and time. So, kahit ano sa apat na to, pwede na nating gamitin. Okay? So, dito sa formula na to, hindi pala lahat ng apat na to. Etong lahat ng formula na to na merong distance, which is eto, at saka eto, na unit ng distance, pwede nating gamitin. Pero syempre, dun tayo sa pinakamadali, which is yung nandito. Okay? Ito yung gamitin natin. So, mula dito sa distance na to, meron tayong delta x equals, parenthesis yan, final velocity, ito, which is, yung final velocity natin ay 46.1 meters per second plus initial velocity, ito, na 18.5 meters per second divided by 2 times time. Ito. Times time, which is 2.47 seconds. Okay? So, ang kalalabasan niyan kapag nilagay natin sa calculator ay, compute ulit natin. Meron tayong 46. Mali ako na
Meron tayong 46. Wait, lagyan natin ng parenthesis. 46.1 plus 18.5 parenthesis ulit divided by 2 parenthesis times 2.47. Okay? So, ang makukuha nating sagot dyan ay 79.78 meters. Okay, so kung paano siya naging meters, meron tayong meters per second, velocity plus velocity, meters per second lang din yan. So, siya ay meters per second times seconds na time. Ito yon, diba? So, cancel natin yung seconds, ang matitira ay distance. Okay, so, ayan na ngayon yung ating delta x. Okay? So, yan. Sana nagigets. Okay? Now, this is for horizontal motion. As for vertical motion naman, kung papansinin natin, meron pa rin tayong acceleration, diba? At saka velocity. Pero in this time, ang pinagkaiba natin ay meron tayong unit of gravity. Okay? Yung acceleration kanina ay napalitan ngayon ng gravity, and then yung delta x ay naging delta y. Okay, so meron tayong dalawang changes. Now, this is because lahat ng vertical motion which is yung delta y ay subjected sa gravity. Actually, lahat naman ng bagay subjected sa gravity, di ba? And then gravity, children, gravity is equivalent to 9.8 meters per second square. Ang tawag natin dito ay gravitational acceleration. Okay? So, yan. Ngayon, etong 9.8 meters per second square na to, ito ay gravitational acceleration kapag kayo ay nasa Earth. Kapag nasa ibang planeta kayo, halimbawa sa buwan, which is 1.6 yung gravity, 1.616 ang gravity compared sa Earth, mas mababa siya ng 1.6. So, ibig sabihin, divide natin to sa 1.6. Yun yung gravity ng buwan. Pero, in most cases na nasa Earth, ito yung ginagamit natin na gravity. 9.8 meters per second square. Now, merong mga paggamit ng gravity or nagbavary ang gamit ng gravity. Say, for example, lahat ng bagay na binabato natin papataas, it's common sense na eventually yun ay bababa. 'Di ba? So halimbawa, nagbato kayo ng bola, tataas siya, 'di ba? Pagdating sa pinakamataas na elevation or pinakamataas na height na kaya niyang gawin, ang tawag natin doon ay Ymax. Ibig sabihin, maximum height. Pagdating niya doon sa pinakamataas na yon, ang kanyang velocity ay magiging 0 meters per second bago siya ulit bumaba. So, ibig sabihin, bababa siya dahil sa gravity. Okay, so lahat ng bagay na binato natin pataas, eventually hihinto, and then bababa ulit due to gravity. Okay, and then yung pinakamataas na point na kaya niyang puntahan, ang tawag natin ay Ymax. Okay? Now, in terms to gravity, kapag ang isang bagay ay binato natin, syempre, meron siyang initial velocity. Kasi binato nyo, di ba, nag-apply kayo ng force. Magkakaroon siya ngayon ng initial velocity. Syempre, nandito yun sa baba. Initial velocity, and then aakyat siya ng aakyat papunta sa final velocity na 0. So, ibig sabihin, galing tayo sa mataas na initial velocity, galing sa pinaka mababang point niya, vertically, pinakamababang point niya, babagal siya ng babagal hanggang mag-0. Okay, so kapag nag-0 siya, nandun na siya sa Ymax. Tapos, galing dito, sa point na to na pinakamataas na kaya niyang abutin, bibilis siya ng bibilis dahil din sa gravity or acceleration due to gravity
hanggang sa ma-reach niya yung ground level kung saan siya nagmula din. Okay? Ngayon, ito ngayon yung magiging initial velocity niya pagka pababa na siya. Initial velocity and then final velocity niya sa baba. Now, look at this. Meron kayong initial velocity sa ilalim. So, for example, meron tayong 5 meters per second initial velocity. Okay? Kapag binato natin siya papataas, itong 5 meters per second na ito, bababa siya ng bababa hanggang 0 meters per second pag naabot niya yung Ymax. And then, magsisimulang bumagsak ulit yung object. Pagka bumagsak siya, magsisimula din siya sa 0 meters per second na initial velocity hanggang pag na-reach niya yung point na yon na magkapantay sila kung kailan siya nagsimula. Siya ngayon ay 5 meters per second din. Okay? Kung gaano siya kabilis sa simula, ganon siya kabilis pag bumaba na siya. Okay? So, that is assuming na walang air resistance. So, ang tawag natin sa motion na yon ay free fall. Okay? So, that is neglecting air resistance. Or kung walang ibang makaka-apekto sa bagay na bumabagsak maliban lang sa gravity. Okay? So, as for the equations or sa pagsosolve ng mga problems, kung paano lang tayo nag-solve ng problem sa horizontal, ganun lang din tayo nagsosolve sa vertical. Say for example, lagay tayo ng problem dito. So, say for example, Justin is riding a giant drop at Great America. If, hindi ko napalitan yung pangalan. Eto, Justin lang din yan. Justin. Yan, wala akong maisip na pangalan. Free falls for 2.6 seconds. What will be his final velocity? And how far will he fall? So, una, hanapin uli natin what is being asked. Diba? Ang hinahanap sa atin, una, ay yung kanyang final velocity. So, meron tayong VF na kailangang hanapin. And then, yung how far will he fall? How far? So, yon ay ang ating displacement. Okay? So, yung vertical displacement. Ayan. So, paano natin ngayon isosolve? Hanapin natin ngayon yung mga given. So, sa mga given, ang given natin, so riding a giant drop, and then our given dito na numerical ay 2.6 seconds. So, meron tayong given na time, 2.6 seconds. Ay, lagyan natin ng label. Ito ay time, which is equals to 2.6 seconds. What will be his final velocity? So, iisa lang yung given natin. Ito yung problema ngayon. Ngayon, maghahanap tayo ng mga tinatawag natin na invisible na given. So, una, ang unang gagawin natin dito ay, alamin nyo muna, siya ba ay binato pababa or dinrap or binitawan lang? Okay? So, magkaiba kasi yun. Kapag yung isang bagay, ay halimbawa, drawing tayo ng kamay dito. Ayan. Isang bagay ay binato pababa, may force na downward force. Pagka binato mo yan pababa, siya ay merong initial velocity na more than 0 meters per second. So, ibig sabihin, hindi 0 yung initial velocity niya. Pero kapag naman ang isang bagay ay dropped or binitawan lang, hinayaan siyang bumagsak. Hinayaan siyang bumagsak ng kusa dahil sa gravity. Ang kanyang initial velocity ngayon ay equal sa 0 meters per second. So, ang tanong dito, siya ba ay binato pababa or binagsak lang? Diba? So, makikita natin dito, giant drop. Ito ay isang rides, diba? Halimbawa. So, itong giant drop na to, itong mismong ano na to, ang sinasabi na niya is, ang kanyang initial velocity ay 0. Kasi, binitawan lang siya pababa. Hindi siya binato pababa. Okay? So, dahil dyan, ang ating initial velocity ay 0 meters per second. So, ano pa yung mga pwede nating hanapin na invisible na given? Diba? Lagi niyong tatandaan, kahit hindi binigay yung given kapag vertical motion, lagi siyang merong given na
gravity. Okay, provided na nasa Earth siya, yun ay 9.8 meters per second square. Lagi. Okay, lagi. Kapag walang binigay na gravity or gravitational acceleration, tandaan nyo lang lagi ito. Tapos, kapag ka naman meron or specified yung gravity, baka wala siya sa Earth. Pero provided na nasa Earth yung pinag-uusapan natin, ito ngayon yung gravitational acceleration. So, sulat natin yung given dito. Meron tayong gravity na 9.8 meters per second square. So, meron tayong time, initial velocity, and gravitational acceleration. Pwede na ba natin silang hanapin? Okay? So, una ang hinahanap sa atin ay final velocity. So, sa anim na formula na to, ito, at saka ito. Alin dito ang pwede nating gamitin na makakahanap ng final velocity with this given? Diba? So, bigyan ko kayo ng mga 3 seconds. Diba? 3 seconds. 1, 2, 3. Okay. So, kung inisip nyo na ito yung formula na makakapagbigay sa atin ng sagot, tama kayo. Okay? Naghahanap tayo ng final velocity, meron tayong initial velocity, gravity, and time. Okay? So, yan. Try natin tong formula na to. Meron tayong final velocity equals initial velocity, which is galing sa given na 0 meters per second plus gravity times time. Gravity natin ay 9.8 meters per second square times time na 2.6 seconds. Okay? So, yan. So, yan equals, pagka-calculator uli natin yan, calculator natin, meron tayong, pwede na nating i-cancel si 0 kasi 0 lang naman siya, di ba? Meron tayong 9.8 meters per second square times 2.6 seconds. So, meron tayong 25.48 meters per second. Sana tinatry nyo rin sa mga calculator nyo, ha? So, paano siya naging meters per second yung unit niya, which is a unit of velocity, of course. So, galing tayo dito, meron tayong meters per second times second lang na ganito. So, isa lang yung second natin, ito lang. Cancel lang natin yan, isa lang ang pwede natin i-cancel dito. So, meron tayong matitirang ganito, meters per second, which is a unit of velocity. Okay? So, yan. Velocity, or our final velocity is 25.48 meters per second. Okay? So, yan. As for the displacement naman, dito naman. Okay? Ngayon, meron lang ulit tayong tatlong formula na may displacement. So, itong formula na to, ito, at saka ito. Yan. Sa tatlo na yan, pwede natin gamitin lahat. Pwede natin gamitin to, pwede natin to, at saka ito. Okay? So, kahit alin dyan yung gagamitin nyo, pwede naman. Pero personally, since meron naman na tayong final velocity dito, ang hahanapin ko or gagamitin ko ay ito. Kung wala tayong final velocity, pwede nyo itong gamitin. Okay? So, yan. Or kung wala tayong time, pwede nyo gamitin itong formula na to. Pero since nag-compute na tayo ng final velocity, edi gamitin na natin siya. As for the vertical displacement, meron tayong VF. So, final velocity na 25.48 meters per second plus the initial velocity natin na 0 meters per second divided by 2 times time, which is 2.6 seconds. Okay? So, 25.48 divided by 2 times
2.6 seconds. That is, parenthesis tayo, tayong 25.48 meters per second divided by 2, parenthesis ulit, times 2.50. 2.6. Ang sagot ay meron tayong 33.124 meters per second. Okay? So, yan. Sana nagko-compute din kayo. Okay? So, ito ngayon yung ating sagot. Try natin. Gusto nyo ba? Try natin to. Sana hindi ako mapahiya sa gagawin ko. Try natin tong formula na to na meron tayong displacement, vertical displacement na initial velocity, so 0 meters per second times time na 2.6 seconds plus 1/2 na gravity, so 9.8 meters per second square times time square. times time square. So, yun ay times time 2.6 seconds square. Okay? So, kapag inano natin yan, 0 times 2.6, pwede natin i-cancel yan. So, ito na lang talaga yung susolve natin. Okay? Sana hindi ako mapahiya sa gagawin ko na to. Meron tayong 9.8 meters per second. Meron palang 1/2 yan. So, 1/2 is 0.5. So, lagyan natin ng parenthesis. 0.5 times 9.8 meters per second times natin si 2.6 squared. Ang magiging sagot din natin dyan ay 33.14. Naduling na ako. 124 meters per second. Okay, so yan, di ako napahiya. Yes. Okay, so kahit ano dyan sa mga formula na yan, yung gamitin natin, mag-a-arrive pa rin tayo sa parehong sagot. Okay, so yan, that's for vertical motion. So to wrap up this lesson, review tayo for kinematic equations. Yung 4 na nasa gilid kanina can be utilized to predict unknown information about objects' motion if other information is present. And then the motion of objects acted slowly by gravity. Katulad ng sinabi ko kanina, lahat ng bagay na tumaas or binato pataas ay bababa din. If the object starts from rest on horizontal, ang kanyang velocity ay 0 meters per second. Ngayon, sa vertical naman, kung ang isang bagay ay merely dropped or binitawan lang para kusang bumagsak, ang kanyang initial velocity ay 0 meters per second. When the object in vertical reaches the maximum height, which is yung y max na tinawag natin kanina, it can reach its velocity at 0 meters per second. Kapag nasa pinakamataas na lugar na siya na kaya niyang ma-reach or pinakamataas na height, ang velocity niya ay magiging 0 meters per second. And kapag ang object na binato natin pataas, yung velocity niya, pag nasa pinakababa na siya, pag bumaba na siya ulit, yung velocity niya ay kung ano yung initial velocity niya nung binato natin siya pataas. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. At magkikita-kita tayo sa Webes. Okay? So, yun lang. Bye-bye.